if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. Okay na yan. So dito, balikan ko lang 7 no? and 8. Sabi dyan, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. I pray na maintindihan namin, maintindihan at maalala, hindi malimutan, maintindihan, Panginoon. Especially in the opposition, Panginoon, na may mga nagkasalabi ngayon na maling pangunawa about you. Panginoon, I pray, bigyan niyo akong lakas, Panginoon, talino, kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, makapo na po. Ayan. Sige po, settle down. Good morning po sa lahat. Good morning po. Title po natin ngayon, medyo basic tayo pero tama-tama. Gusto ko sana about gera kasi may gera na. Pray natin yung gera na yan. Nakita ko doon, may nagtaas na nga agad, 66. Yung uno, yung pinakamababa, 49 lang yun, naging 60. Eh dapat Tuesday pa yung magtataas eh. Nagtaas na. Bawal yun. Anyway. So, di ulit ako papasok muna. Ito kayo. Anyway, so ang title natin is The Biblical Truth of the Godhead. Ang katotohanan sa Bible na kung sino ang Diyos, ang pagiging Diyos ng Diyos. Amen. Subtitle natin, Defending the Trinity Against the Oneness Heresy. Kasi po, kailan lang may kausap ako, mabait naman yun eh, kaso mukhang ayaw sabihin ko ano yung church niya. Pero malamang Pentecostal or what, ayaw sabihin. Siguro, ewan ko doon, saan yun. Kaya tayo dito, mga Baptist po, talagang Trinity tayo. Bihirang-bihira yung Baptist na sobrang hindi na Baptist siya pag hindi Trinity. Sinabing Trinity, God the Father, Son, Holy Spirit. Lahat yan ay God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen? And very basic yan. Ang problema, yung iba nakabasa lang ng Bible, na may nakarinig lang, ano, God, may tatlong Diyos. Yan, so kahit nung nag-umpisa tayo dito, may theology tayo Sunday school, di ba? So ilatag lang natin para lahat nakakaintindi. Para hindi natin pagtatalunan to kung sakali. Kasi yung iba nga, pag bata-batang Kristiyano, kala mo, may nakaka-influence din yung mga mayabang minsan eh. Nakakala mo, ang kausap ko kahapon, anong ibig sabihin na human? Mamaya, pupunta tayo doon. O yan o, tingnan nga natin. Anong ibig sabihin ng person? Ha? Ano sabi ng person? Persona. Human. O yan o, kita mo na. So, ang Diyos, tatlong person. Siguro tao. Sabi ko to. Ang hirap tumagit ang kausap. Naintindihan ko naman din kasi pag mababaw pa yung pangunawa mo. Ngayon, hindi mababaw ang Bible eh. Ito ang pinakamalalim sa lahat eh. Kaya sabi ko sa kanya, pag tumitingin ka ba sa dictionary, ilan ba ang definition niya? Tingnan niyo dito, ilan ang definition? 7, nakalagay naman, di ba? Hindi mo kailangan eh. So, bawat entry dyan, magkaiba ng konti. Lahat yan ay valid definition. Parang yung example ko muna sa inyo. Ano yung sabihin ng tubo? Tubo. Ito yung dalo yan ng tubig. So, doon minsan pwede rin ano yan, panghataw, di ba? Pero kung sinabing tubo, ano yung tubo? Sugar cane. Eh pag tubo, so, hindi pwedeng isa ng definition yan. Ayun, daw meron, iba-iba naman ang ano yun ba? Totoo naman. Pero spelling nun isa. So kung di ka naman sobrang baguhan, okay? Kahit sa Bible, yun hindi nyo nabasa kanina, though lang yun eh. Though, oh. Diba? So, titingnan mo yung context. Ano ba to? Though, true, or though, ano naman yan? Yung minute. Alam nyo yung minute? Ano yun? Minuto. Yung minute. Pareho lang na spelling yun eh. Diba? Minute, maliit. Yan. So, kunin mo lagi yung context.
Sabi dito, character, iba naman to, no? Ayan, ang linaw, oh. Entry number 3, one of the 3 modes of, medyo, ano tong modes, ha? Medyo sablay yan. Pero at least kinikilala ng dictionary na meron talagang, ang definition na nakikinig ba? Iyan na tayo, ha? Sanayin yung, ano. So, dito kasi, hindi tayo dito sabay-sabay nagsasalita, okay? May time tayong pwede magtanungan, okay? May time yan, no? Walang problema dyan. Sabi dito, basta yung definition to, kilala nung matagal na yung person ng tawag kasi sa Trinity. Kasi nga, Father, Son, Holy Spirit. May pagkakaiba, pero within that, or hindi within, yung kanilang pagka-Diyos, yun talaga tatlo. At yan ay ni-reveal sa Bible. Hindi mo pwedeng sabihin na pauso ni Pastor yan kasi wala pa akong baby, di pa ako pinapanganak, yun na yung turo eh. At even sa Genesis, ang sabi doon, balik natin definition ha. Gusto kong maano natin to. Late to bed, sabi nga nila. 5 ba yun? Hindi. Ngayon, dito. So, 1 ata yun. 1. Okay. Yan. Create. Genesis 1 pa lang yan, ha? So, ang Diyos, nililikha niya yung mundo, yung tubig, yung bundok, yung ano. Sabi na, and God said, let us make man in our image. Hindi, walang mali dyan, ha? Hindi, very particular ang Bible, lalo sa mga salita. So, ano napansin nyo dyan? Sinabi ng Diyos, gumawa tayo, no? Let us make man in our image. So sa isang phrase, dalawa agad yung indication na plural ang Diyos. So ilan naman Diyos? Isa lang, pero Trinity nga, no? Father, Son, and Holy Spirit. Kasi nag-uusap sila eh. Gawin natin yung tao sa ating kawangis. Atin. So may kausap ang Diyos Ama. At sinabi din later sa Colossians, sa Psalms, si Jesus ang gumawa. Sino bang gumawa ng lahat ng bagay? Alam natin ang Diyos, di ba? Madala, yung Diyos naman eh. Pero again, ni-reveal sa Bible, particularly si Jesus pala yun. O paano yun? Nakita niyo yan? Sabi ni Peter, paano siyang gumawa eh? Baby lang siya eh. Yun nga, nagkatawang tao siya. Diyos, nagkatawang tao siya kay Mary. So, matagal na siyang Diyos. Okay? Valid naman yun. Valid point yun sa mga bata. Okay? Pero ang Diyos ay matagal na. Sobrang tagal niya na. Hindi nga siya ng time eh. Kailan ginawa ang Diyos? 19 ano? Wala pang 19. Sa atin lang yun eh. Ngayon nga kayo, 2000 ano na kayo, di ba? Ako 1980. Kala ko yung mga 1940, napakatanda na nun. E paano yung 16 something? 1611? Okay, meron ba yung concept ng time? Eh, paano yung Diyos? Wala pang oras, wala pang time. Andun na ang Diyos, andun na si Jesus. Pero, pinanganak siya ng 2,000 years ago sa lupa. Okay, so malinaw dyan. So, let us make man in our image. So, may kausap si Jesus, Holy Spirit, tsaka ang God the Father, no? Balik tayo doon. Tayo kanina. So, 1 John, sasabi dyan, actually, hindi nga yung text natin eh. Basta pero malinaw dyan, Father, the Word, and the Holy Ghost. Ilan yon? And these three are one. Itong tatlong to ay nagkakaisa. Tingnan mo ngayon sa John 1 yan. Sino kaya yung Word? In the beginning was the Word. Sa panimula pa lang ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Diyos ba yung salita? Kasama siya ng Diyos, hindi siya Diyos. Sabi, and the Word was God. Okay, kaya isa to sa mga text natin ngayon. Ulitin ko, ang title natin, The Biblical Truth of the Godhead, Defending the Trinity Against the Oneness, Heresy or Error. Kasi literal na yun ang gusto na lagi sabihin. Mali kayo kasi Trinity, wala sa Bible yan, wala sa Bible, nasa ng Bible ng Trinity, nasa ng Trinity sa Bible. Binasa na natin. Pero hindi word na Trinity. Ang Bible mismo, wala sa Bible. Alam niyo ba yun? Search mo, Bible. I-search natin ang Bible sa Bible.
no verses found in the Bible for the word Bible. Paano yan? So, hindi totoong Bible. Yun ang sabi ko, mababaw po yung pangunawa nitong mga to. Or mali. At actually, talagang sinasadya nila yan. So, actually, pero meron. No? Sa Bible po, medyo nag-Greek din ako. Itong Matthew 1:1, sabi dyan, the book of the generation of Jesus Christ. Ang book po sa Greek ay Biblios. Okay, Biblios. Pag plural, Biblia. Biblia actually yan, DMB, Vita. Okay? So, yun. So, yung rapture, wala sa Bible. Meron, yung caught up, no? Rapture, parang ganun. So, dapat maintindihan natin, hindi tayo yung parang ewan na wala sa Bible. Okay, so may atake na napaka-importanting bagay. Kinanta natin kanina, Holy, 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 God, Lord God Almighty, which was and is and is to come. Si Jesus actually yun. Pero, again, Father, Son, and Holy Spirit. So, interestingly, Catholic naniniwala dyan, karamihan talaga naniniwala dyan, except yung mga Iglesia ni Manalo, and then, oneness, no? Pentecostal oneness. At even originally, Pentecostal naniniwala sila doon. Meron lang bigla nagturo, kaya humiwalay. Yan ang totoo dyan. Kasi hindi mo pwedeng ma-miss yun sa Bible. Ang makakamiss lang nun, yung talagang ayaw maniwala. Yung tinignan yung isang Bible verse, nag-conclude, inignore na yung iba. Parang kanina, yung babalik pa tayo sa definition, di ba? Ganito yung ginagawa nila. Okay, tamo na, tao yung person, tao eh. Number 1 lang tinignan mo. Paano yung iba? Yan. Sa ganyan pagtitingin ka sa Bible, sa dictionary, consider mo yung context and then, sino kaya yung ginamit dito. Yan. Okay, tuloy natin. Kaya, ang pinaka-text actually natin sa Matthew 3. Okay, of course, Matthew, Mark, Luke, and John, ito po yung gospel books. Ang tinatawag, ito yung kwento ng buhay ni Jesus, particular account niya, no? Sabi dito, ilan ba ang Diyos? Isa nga eh. Yung nasabi sa Deuteronomy 6, the Lord is one God. Iisa lang siya. Yung sabi sa Genesis, us, ano ba talaga? Ito na, di-describe na dito. Okay, basa po. Ready, go. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ay, ganito ang turo ng oneness. Si Jesus ang Ama, si Jesus ang Anak, si Jesus din yung Holy Spirit. Kasi isa nga eh, kung hindi nila maintindihan, ano nangyaring tatlo, isa. Isa ba, tatlo? O tatlo ba, isa? Eh kasi mat lang mababaw pa yun eh. Kaya tanong ko sa kanya, ikaw may katawan ka ba? May espiritu ka ba? May kaluluwa ka ba? Bea? Ilang ka? Isa ka pa rin eh. Di ba? Kahit yung kaluluwa mo, buo na yun. Yun hindi na mawawala eh. Mawala mo yung katawan mo. So, hindi pwede sabihin, tatlo ako. Pag bumoto ka, tatlo. Hindi pwede yun. Isa ka lang eh. Kaya tatlo ka. Ano ba talaga? Yan, sasabi ko. Kukunin mo yung context. Okay? Ito sa tagpo na to, ito yung actually hindi nila pwedeng maano. Again sabi nila si Jesus na yung Ama. So, tingnan natin kung totoo yun. At ito yung matagal lang nagtuturo din kaso katulad na banggit ko sa Iglesia ni Manalo, natagal na na-debunk yun. Ibig sabihin, napatunayang mali. Pero nagpe-persist kasi may mga tao matigas ang ulo. Tsaka may mga nag-sponsor sa heresy talaga. Yan ang tandaan nyo. Kaya minsan huwag kayo maiinggit doon. Ang loko yun, may nag-donate sa kanya. Ang ganda nung sa Montalba, mayroon pong bagong church eh. Yun, mag-umpisa pa lang, laki na ng church tayo sa bahay. So kasi hindi gano'n ng church eh. May nag-sponsor doon, yung mga katulad din nila. Yung gusto nila, malito yung mga Kristiyano, ma-discourage yung mga tunay ng Kristiyano. Kaya sabi dito, tingnan nyo kung isa to. And Jesus, when he was baptized, alala niyo yung tagpo na to, si Jesus binaptized ni John the Baptist.
Ngayon, nagpakita siya, and went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove. So, isa yon. So, si Jesus isa, and then yung Holy Spirit, nakita ni Jesus yung Holy Spirit. So, isa lang ba sila? Tama ba siya sabi nila na si Spirit, Holy Spirit, tsaka si Jesus, isa lang? Paano niya nakita yung sarili niya? Wala sinabing mirror dito, di ba? Kasi parang dove nga yun daw yung Holy Spirit. And malinaw na naman dito, ang Ama naman, ano sabi? And lo, a voice from heaven. May nagsalita. Makikinig pa? Makinig lang ha. Kaya niyo yan. Focus lang kayo. Jesus, Holy Spirit, may nagsalita. Sino kaya nagsalita? Galing daw sa heaven. At sabi niya, tinukoy niya si Jesus, "This is my beloved Son." Hindi, actually ako rin yan. Hindi ganun. Magkaiba yung Father, iba yung Son. Kasi yung Father, according to this verse, ay napiplease. Natutuwa ako sa sarili ko. Hindi. Sa another person, which is yung God the Son, si Jesus. So, napakalinaw nito. Yes, isa ang Diyos, pero tatlo yung persona. Okay? Father, Son, Holy Spirit. So, yung oneness na yan, mababaw nga na pangunawa yan kasi basta-basta isa, hindi tatlo eh. Physical lang gusto mo yung naintindihan mo. Sa Bible, ang dami spiritual things. Hindi nga lang, kahit nga sa hindi pa Bible eh. Ang daming konsepto ng bagay-bagay na hindi yung pwedeng physical lang. Okay? At even matter ngayon, may sinasabi po, ilan ang phases ng matter? Mga bata, sa science. Ilan ang phases? Tatlo din, no? Solid, gas. Pag yung, ano daw yan, may mga, pag ininita ng husto yan, minsan may parang transition phase daw sila yan. Ibig sabihin, pag komplikadong bagay na kasi, hindi mo pwede i-categorize ng gusto mo lang. Yun lang na kasya sa utak ko eh. Tatlo, isa, So, napagit ko na kanina yung tao, no? May body, soul, and spirit, pero isa lang yun. So, anyway, so isa lang ang Diyos, tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya ang title natin, biblical eh, no? Kung ikaw lang, usap-usap lang tayo, pag hindi mo naintindihan, ayaw mo na, hindi mo tatanggapin, hindi mo naintindihan, hindi ka matututo. Ang source mo, sarili mo utak, limitado utak mo eh. Paano yan? Nabagit ko na yon. So, meron tayong mga other scriptures na ito na yung pili, no? Actually, napakarami nito, pero pinili lang natin yung talaga solid, yung baga, kung may kausap tayo oneness dito ngayon, naghanap siya ng katotohanan, maintindihan niya na mali siya, okay? So, pakibasa, 1 John wala, sorry. Not John. May basa, ready, go. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So, pinapaalala tayo ni John, yung mga spirit dyan po, parang mga salita lang yan. Kasi katulad niya, mayroong Pentecostal, may Catholic, may Muslim, may Hudyo. Lahat yan, may mga tawag magturo eh. Lahat may holy book. Diba? Kasi sino tama doon? Magkakaiba yun eh. Kaya palala sa atin ng Bible, pag may narinig ka, huwag kang agad paniniwalaan. Ngayon mga bata ngayon, minsan paunahan lang sa inyo eh, di ba? Kung sino unang narinig, ay si Muslim daw ang totoo, yun na yun. Iglesia daw ni Manalo, kung sino yung nauna sa inyo, yun na, hindi. Habang lumalaki kayo, kahit magulang nyo, ako dati, magulang ko, ito si daddy ko. May mga sinabi sa akin totoo, syempre, mahal ako ng magulang ko, di ba? Parang kayo. Pero limitado rin sila. Pag laki-laki nyo, pag nag-iisip kayo, ino-observe nyo yung nasa paligid nyo, hinahanap nyo katotohanan, makapansin nyo, pambira, wala palang isang tao na nakakalam lahat at laging tama. Kaya palala sa atin ng Bible, huwag kang agad maniniwala, but subukin nyo lahat ng mga sinasabi sa inyo kung sila'y galing sa Diyos. Kasi marami mga false prophet. Yan ang gagawin natin ngayon, okay? So, tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Summarize ko na lang sa inyo, ha?
yung Bible magsasabi mismo sa atin na tatlong persona yan, mabilis lang na ina natin kanina, dinemonstrate, pero makikita ulit natin yan. So si Jesus ay kasama ng Ama dati pa, at ang Ama, Anak at Espiritu ng Diyos ay Diyos. So nabanggit natin kanina March 3, no? Nakita natin, binaptize siya. So magkakaiba yung Ama, Holy Spirit at Anak. Kasi si Jesus nakatayo, malinaw siya, nakatayo sa water, bumaba yung Holy Spirit, yung Father nagsalita. So magkakaiba yan. Hindi yan modes. Alam niyo yung mode, kaya isa sa mga tawag din natin sa oneness, modalist ang tawag natin dyan. Kasi yun ang tinatawag, yun ang kanilang explanation. Si Jesus din yung Ama. Tapos nung nagkatawan tao, nag-change mode, parang transformer. Naging Jesus. Nung namatay siya, naging Holy Spirit naman siya. Hindi, kasi nag-uusap nga sila eh. Saka sabi rin doon, sinugo ng Ama ang Holy Spirit. Later, sasabihin, ang si Jesus ang nagsugo sa Holy Spirit. So, nagsabihin na, sinugo ko yung sarili ko? Eh, di ba yun? Ang Ama, sinugo ang Anak. Actually, sinugo niya yung sarili niya. Eh, lalo na nung sa... Mamaya, pupunta tayo doon. Pero gusto ko lang sabihin, sabi doon, di ba? I always do the will of the Father, sabi niya. At sinabi niya doon, ano yan, yung anong kalooban mo, yun ang susundin ko. Eh, ba't niya sasabihin niyo kung siya rin yun? Kaya pa, princess. So sinusubok, pinapababaw ko nga eh. Okay? So, pag nag-uusap kayo, hindi ikaw yung kausap mo. Ngayon tayo, nag-ano tayo sa utak natin. Internalized, minsan may dialogue, sabi nila sa utak natin. Pwede rin yun. Pero ito malinaw eh, gusto kong gawin yung gusto mo. Kung ako rin yun, hindi ko na sasabihin yun. So magkaiba sila. Okay? Magkaibang Ama, Anak, Holy Spirit. Pero nagkakaisa sila. Ibig sabihin, Diyos sila eh. Hindi sila magkokontrahan. Kahit iba sila, pag-usapan natin yan, ano ba tama? O yun. Yun ang gagawin din nila kasi sila ay matuwid din, righteous. Okay? Kaya sabi dito, balik tayo sa mamaya na yun. So, binalikan ko lang sa Matthew 3, So, ang Ama, kinausap ang Anak, ang Holy Spirit, nasa separate. So, hindi yun modalist. Hindi siya nagbabago ng modes. So, ano pa? Doon sa, ito naman, another to, nabanggit natin kanina sa John 1. Dito tayo sa John 17. Another biblical proof. Sorry, 17. Okay pa kayo? May basa, ready, go. These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. So ito po yung prayer ni Jesus. Okay, part yan ng mahabang prayer nga, sa John 14 hanggang 17. So kinakausap niya ang Diyos. By the way, magpe-pray ka ba sarili mo? Ace, kain na tayo, Ace. Wait lang. Parang baliw yun, di ba? So sabi dito, ang Anak, si Jesus, ay tumingala pa. Kasi andun ang Ama sa langit. Ba't ka tingala kung ikaw rin yun? Pero nakakita ko yung taong gano'n, meron daw gano'n sakit eh. Pero ang Diyos, wala siya sakit. Schizophrenic ba yun? Iba naman, split identity, mga ganun eh. Split personality. Kain na tayo. Sandali lang, mag-isip ako. Ganun. Inaasar natin kasi talagang maling-mali ito eh. So, si Jesus ay tumingala. At sabi niya, Lord, Ama, ngayon na, i-glorify mo ang Anak. Para ikaw ay glorify ko. Napakalinaw, magkaiba yung Anak at sa Ama. Okay? So, hindi siya pwedeng modalist. Kasi at the same time, kasi pag modal, nag-transform nga. So ngayon, nung andito na si Jesus sa mundo, wala na doon. Kung modal wala na rin Ama sa langit. Eh kaso malinaw sa Bible, kasama na ng Diyos. Saan na ba yun? Maba ako. Yan. Dito pala tayo sa 5 pa. Yan. And now, O Father, glorify thou me. Ganun pa rin. Kaya sabi dito,
which I had with thee before the world was. Sa Tagalog, may glory na ang Ama at ang Anak. Dati pa, wala pang mundo, may glory na ng Ama at ang Anak. So obviously, hindi yon 2,000 years ago nung pinanganak si baby Jesus. Hindi. Before pa eh. Hindi ba? Before the world was. Wala pang mundo, ang Ama at ang Anak mayroon ng glory. So napakalinaw na magkaiba sila, pero ang anak ay bumaba dito, nagkatawang tao. Therefore, magkaiba sila. Napakalinaw nun. Jesus existed before the world was. So, yun. Another verse sa John 1. Ito, dyan na talaga. And pwede niyong sundan ha. Ito, at least nag-locate nila eh. No? Very good yan. Masanay kayo sa Bible. Dito para mabilis lang to. Sa John 1, 1 to 2, ito na yung binanggit ko kanina, no? Ang word is Diyos. Yan, the word was God. And the word was with God. Pareho silang Diyos, pero magkaiba sila. Okay? Distinct ang sa English na. Ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng isa lang na pag nagsalita yung Ama, siya rin yun. Hindi. Nag-uusap sila, nagkakaisa sila. Pero hindi sila isa. Nalito na ba? Sana hindi. Okay, so nabanggit na natin ito kanina. Ito yung inuuna ko lang. And the Word was made flesh. So si Jesus, naging katawan, hindi nagkatawan tao ang Ama. Okay? Ang Anak ang nagkatawan tao at nakita natin siya. So, hindi nag-umpisa si Jesus sa Bethlehem kasi nga andun na siya ng panimula. Okay? Nabanggit ko na ito kanina. Ngayon, ano pa? Kailangan natin maintindihan ang hindi mas madalas kasi dinabanggit sa Bible, yung Holy Spirit. Kaya ito yung mga style ng mga kulto eh. Kung ano yung malabo, doon sila kakapitalize. Baliktad yun. Ito, ganito ang simple principle ng biblical interpretation ha. Pag malinaw sa Bible, dapat malinaw sa iyo. Sabihin mo malinaw. Pag if the Bible is silent, ibig sabihin hindi binanggit, huwag ka rin ibida yung hindi niya binanggit. So, ibig sabihin, ikaw yung original. Ganon. Ganyan yung mga kulto eh. Pag minor topic sa Bible, minor ka rin doon. Pag major sa Bible, major ka rin. Ganon lang kasimple yan eh. Yung mga kulto, kukuha ng isang aral na minor at malabo, doon sila yung mga Mormon, sabihin nila, kita mo kayo, wala kayong baptism of the dead eh. Napakalabo nun eh, sa Bible. Doon natapos na tayo sa Corinthians, in-explain ko yan. Hindi fully, kasi nga, silent ang Bible or konti lang eh. So ano na, nalamig ka na? So ito sa 1 Corinthians 8. Okay, basa. Ready, go. Otherwise, there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Okay, wala yung Holy Spirit, pero malinaw dyan. Parang magkapantay yung Ama at saka yung Anak ah. Kaya sabi niya, the Father of whom are all things. Sa Ama lahat. Tama naman. Kasi siya ay Diyos. Ibig sabihin, siya yung gumawa niyan. Para sa Kanya yan. Di ba? Siya yung dapat may taas. Hindi si kung sino. And we are in Him. Nakalino tayo, nasa Ama. And one Lord Jesus, by whom are all things. So, ang Panginoong Yesus, sa Kanya, siya ang gumawa. Or parang kasi, by whom eh. Ibig sabihin, sa Kanya nang galing lahat. Kanina, of whom. E ngayon, by whom? So, hindi mo ipapantay kung tao lang si Jesus, hindi mo siya ipapantay sa Ama ng ganun. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo yan? Kunwari ganito. Sino ang boss sa bahay? Sino ang boss ko nga? Ako, Stephen. Kami ni Stephen, okay. Stephen tuloy, Peter. Wala Stephen eh. So yung anak ko, halos kanya rin yung, kung ano meron ako, kanya rin yan eh. Di ba? Bahay niya to, sasakyan niya yun, di ba? So anak ko yun eh. Pero bandang uli, hindi pa rin. Kasi may tatay, yan. So may authority pa rin. Pero bandang uli, ang kahit sa batas natin,
Kung ano yung sa'yo, sa kanya rin yan. Kasi pag namatay ako anytime, sa kanila yan. And then yan. So, pero medyo hindi perfect illustration yan. Pero, hindi mo pa rin pwedeng sabihin na iisa lang kami kasi magkaiba kami. Ngayon, lalo sa Diyos, very strict sila dyan. Old Testament, New Testament. Hindi mo pwedeng itumbas ang tao sa Diyos. Okay? Kaya sa Isaiah, paulit-ulit yun eh. Ako ay Diyos, hindi tao. Ako lang ang Diyos, wala nang iba. Paulit-ulit yun. Kaya pag may nagpanggap ng tao dyan, nagpanggap na Diyos, binabato nila yun. Loko-loko ka. Ayan. So, ito pwedeng ipantayan ng tao sa Diyos. Except, yung Diyos, nagkatawan tao. Nakita niyo yun? At malinaw yun sa Bible. Sa New Testament naman, si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao. Kaya nga gusto rin siyang patayin ng mga Hudyo. Kasi naintindihan nila, ang Diyos hindi tao. Kaso nga, gumawa siya ng exemption para sa sarili niya. Naintindihan niyo ba yun? So, pag siya na yung gumawa, questionin mo ba yun? Tao ka lang eh. So, ang Diyos, nagkatawang tao, ayun na yun. Siya ay Diyos pa rin. Pero tao. Okay? Ang gusto ko sabihin dyan is, ang Diyos, ang tao, hindi pwede magkatawang tao. Okay? Nabanggit natin kanina. Totoo yan eh. At sinabi sa Bible, isa lang ang tagapagligtas, ang Diyos lang. Eh, sino ba tagapagligtas natin? Si Jesus. So, hindi magiging totoo yung both statements na yun kung di mo natanggapin na si Jesus ay Diyos. Okay? Okay. So, and then, next is, nabanggit natin sa, ito yung isa sa pinakamalinaw din, Hebrews 8. Unless pag iba kasi yung Bible mo eh. Hebrews 1:8, I mean. Pag iba yung Bible mo, magkakaloko-loko ka. Kaya yung kausap ko, tinanong ko agad, ayaw naman sabihin. Para maggabay, ano bang church mo? Ano bang Bible mo? Karamihan pag nag-soul winning kami, kaya alam mo, walang alam eh. Hindi yung palalait ha. Maaaring abogado ka, pero wala kang alam sa Bible kasi hindi ka naturuan, di ba? Hindi nalalait yun, okay? So, kaya pag tinanong mo ko nakilala mo ngayon lang, paano mo nasabing gawin tama? Kasi tanong, anong Bible nyo ba? Ano ba, Bible? Isa lang naman ang Bible. Pag gano'n na yung sagot, alam mo, hindi niya alam yung topic na mga Bible is kinurap na. Matagal lang kinurap ang Bible. Pero of course, may manatiling tama. Yung ito yung tama, and then nag-copy-copy sila ng tama ding iba, yung iba mali. So kaya tayo, King James tayo dito, ito yung napatunayan na solid, no? Sa katotohanan. Kaya itong verse na to, pag hindi ka King James, maliligaw ka. Okay? Pero kung King James ka, ito na tunay na Bible, basahin natin, pakibasa nyo, ready, go. Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Nice, scepter. So, ang kinakausap niya dyan ay, of course, ang Diyos nagsalita sa tao, no? Kinausap tayo, una, sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. And then, kinausap niya rin yung anghel. Kasi sabi dito, sa mga anghel, wala siyang tinawag na anak. Kasi nga, anak yung anghel eh. Okay? Pero ang sabi niya sa anak, ang iyong trono, O Diyos. So, Diyos ba yung anak? Ang linaw eh. Yung iba, ina-explain, hindi ganyan yan. Anong hindi? Ano ba yan? May kausap siya dyan eh. Ibang persona na naman yun. Pakausapin niya ba yung sarili niya? At sinabi pa, anak. So, ang sabi ng ama sa anak, ang trono mo, O Diyos. So, Diyos ba yung anak? Malinaw yun. So, ba't tinatanggi? Kakausapin ko ba yung sarili ko? Hindi. Unless meron kang tuliling. Punta na tayo sa Holy Spirit. Acts 5. 3, ito yung Ananias sa Sapphira. May basa, kailangan basahin ito, no? Para, tingnan nyo rin, ha? May basa, ready, go. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thy heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Was it remained? Was it not thine own? And after it was sold,
Was it not in thine own power? Why hast thou conceived these things in thine heart? Thou hast not lied unto man, but unto God. Okay, yung context ulit ha, para sa mga hindi nakakalam. Ang kwento nito, ito na yung early church. So, sila po ay, sa church po talaga may contribution, no? So, ngayon, hindi naman sila pinipilit. Walang pinipilit sa Bible. Ang problema, nagsinungaling itong mag-asawa. Okay, kunwari kasi dati sa kanila, binibenta yung mga ano kasi hindi nila kailangan yun. Pinapatay na nga sila ng panahon na yun. So, binenta nila. Ngayon, nagkuntsabahan sila, nagsinungaling sila. For example, ganito, kunwari si Rapi may bahay sa Lagundi, pine-persecute na tayo, binenta niya yung kunwari 1 milyon. Okay? So, ngayon, i-offer niya, again, hindi siya pinilit ha, pero i-offer niya sa church yung 1 milyon. Ang problema, parang gusto niya magbida. Actually, hindi 1 milyon ang benta namin dyan, 5 milyon yun. Ay, baliktad. 100,000 lang. Binabaan niya. Parang bibigay niya lang sa church, 100,000. Hindi wala naman nagsabi sa yung gawin mo, sabihin mo 100,000 kung 1 milyon yan. So mag-asawa to ngayon. Ngayon kaya balik tayo sa nito, ang sabi ni Peter, nagsinungaling ka dito sa chapter sa verse 3, kanino siya nagsinungaling? Sa Holy Ghost. Yung pag-usapan natin, Father, Son, Holy Ghost naman tayo ngayon, no? So si Ananias at Sapphira nagsinungaling sa Holy Ghost. Actually, nagsinungaling din siya kay Peter, di ba? Oh. Pero malala kasi pag nagsisinungaling sa Diyos. Di ba? Malala yun. Kaya tayo dito, napaka-personal yung kaligtasan eh. Pwede sa'yo, ligtas ka ba? Opo. Naloko si Pastor. Lokohin mo all you want. Pero niloko mo yung sarili mo. At lalong malala pag niloko mo ang Diyos. Patay ka dyan. Ito naman, ibang bagay naman, pera naman. So, nagsinungaling, si Ananias sa Sapphira sa Holy Ghost una, sinabi. So, again, may sinabi pang ibang bagay si Pedro dito. Pero bandang huli, sabi niya, Thou hast not lied unto men. Hindi ka doon nagsisinungaling siya actually sa tao, kay Peter. Pero actually, sa Diyos ka, nagsinungaling. So, ngayon, parang na-relate dito, sinabi kanina, 2 verse na magkasunod dyan, ha? Na pwede sabihin ang Holy Spirit ay hindi Diyos. Kasi nga, kasama din siya ng Diyos sa panimula. Ano ba yung walang hanggang pinagmulan at walang past, walang origin at walang katapusan? Diyos lang naman yun eh. Amen. Na-reveal dito kanina, si Jesus, sa Ama, ganon. Ngayon naman, Holy Ghost naman. So medyo remote pero still ganon pa rin eh. Nire-reveal sa atin ng Bible. Again, di nagkakamali ang Bible. Ang Diyos pala, ang Holy Spirit pala ay Diyos. Okay? So again, sablay na naman yung oneness. At interesting na yung mga Pentecostal, yun nga, masyado silang nagme-major sa Holy Ghost. Hindi na makilala yung tunay na Diyos. Okay? So delikado yun. So pang-apat na tayo. Yung iba sabi nila, ito yung pinaka malinaw na ng Trinity. Aside dun sa 1 John 5:7 na binanggit ko rin. Kasi yun ang isa sa mga pasahe, malinaw din yun eh. Kasi sabi nila ito, simple. Patapos na yung Matthew. Anong ginawa? Si Jesus, namatay na, nilibing, nabuhay na siya magmuli. Pero minute na yung mga disipulo bago siya umakyat sa langit, mag-ascension. Ano yung sinabi niya? Ito. Okay, basa. Ready? Go. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So kaya may tinatawag sa mga Pentecostal na Jesus only baptism. Kung hindi nyo pa alam yan, may mga ganyan. Mga banatan yan. Nabaptize ka na ba? Nabaptize ka na ba? Tatanungin ka dyan. Kanina ka binaptize? Sa pangalan nino? Gano'n ka. Oh, kasi dapat sa pangalan lang ni Jesus, kasi kukunin nila yung ibang verse na sabi nila, Jesus. Ito, in-ignore nila. Kasi yung talagang paniwala nila, isa lang ang Diyos, si Jesus lang ang nagtatanong lang. Anong pangalan ng Diyos? Jesus. Agree tayo doon. Kaso, mayroon pa ring Ama,
Pwede mo sabihin, Jehovah, okay? Holy Spirit. Anong pangalan ng Holy Spirit? Hindi, Comforter. Role din yun eh. Pero hindi ni-reveal sa atin eh, di ba? Basta siya yung Espiritu ng Diyos, yun na yun. So kaya sabihin nila, Jesus lang, dapat Jesus lang. Naku, pag binaptize ka ng ganun, hindi ka tatanggapin dito. Hindi ka, lalo pag sinabi mo naligtas ka doon, hindi ka talaga ligtas. Okay pa kayo? Kaya napakalinaw nito, bakit kayo babaptize? Bakit pa paghihiwalay? Ayan, Father, Son, and Holy Spirit plus the fact na sinabi dito, the name. Nakikinig ba kayo? Anong plural ng name? Names, di ba? So kaya pag in-specify mo dito, kunwari, binaptize ka sa pangalan ni James, ni Ace, saka ni Jose. Di ba? Kasi magkakaiba yun eh. Yung gagawin niya na. Pero magkakaiba yun, yung pangalang ito. Pero sabi dyan, the name. Nakita niyo yan? So, tatlo yung in-specify, pero the name lang. Kasi nagkakaisa rin yan, pero tatlo. Malinaw yan, tatlo. Okay? So, name is singular, pero tatlo yung binanggit, tatlong persona kasi isa lang ang Diyos, pero tatlo yung persona. So, magtataka ka, ba't di na lang in the name of Jesus? E, binanggit din niya sa ibang lugar. Okay? Ano pa? Ano naman? 2 Corinthians 13. May ba kayo dyan? The grace of the Lord, so binibindisyon na. Kasi importante ito, parang baptism. No? Yung the name of, importante yan kayo, pag gumaduate kayo kahit anong school, pansinin nyo, ano nga sabihin sa inyo, tatanong sa inyo ng company man, ano kaya lilipat kayo, di ba? Si Peter, nakailang lipat niya, si Stephen pala eh. So, importante na, saan ka ba nang galing? Ba't kita tatanggapin dito? Talaga ba nakagraduate ka? Legit ba na church siya? Church siya. School yan. Tatanungin niya, saan ka ano, tapos dapat may patotoo ng school na yon. So, sulatan niya, talagang graduate siya, ganyan-ganyan. Para, hindi naman kami mahirapan sa'yo or something. Kasi may nangyayari, kilala niyo si Guo. Si Alice Guo, di ba? Yan ang isa sa mga ano niya. Pineke niya yung ano niya eh. Saan ka nag-aaral? Doon ata, hindi ko maalala eh. Ako, bata pa ako, alam ko na yung naglalakad yun, may service kami, alam ko, dito ako sa St. Matthew, yan ako naalala ko ba si Alice Guo, no? Kasi pinepeke niya. Okay? Ngayon, doon tayo sa name, no? So, importante yung name, pag binaptize ka sa pangalan ng, kumbaga, ini-invoke mo yung pangalan niya, hindi niyo mga bata, medyo mahirap intindihin niya, no? So, pag sinabing, graduate ako ng ganyan, dinadamay mo yung sarili mo sa kanila. O baliktad, yung kanilang institution, sa'yo. Hindi pa sabihin ito, wala pinag-aralan to. Hindi, nag-aaral ako doon. May ano ako eh. So, kung maayos yung school na pinanggalingan ko, okay, parang maayos itong si Bea, gumaduate sa Halasal. Kunwari, gano'n. Sa Ateneo, ano man yan. Parang Ateneo, parang gano'n yun eh. Ngayon, ito kasi importante ito sa school. Ano to? Binabaptize. So, kanino ka binaptize? Sa pangalan nino. Kung sa pangalan lang ni Pastor Ace ka binaptize, patay ka. Okay din yung kaso. Mababaw yun kung para sa pangalan ng Diyos dapat. Okay? So, kaya binanggit dito, kanino ka ba binaptize? Kanina pala, no? Father, Son, and Holy Spirit. Ito naman, binibindisyon na. Ibig sabihin, anong madalas ginagawa ito sa Ephesians eh. Ibig sabihin, bine-bless kayo, no? Sa pangalan nino ngayon. By the grace of the Lord Jesus and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Ba't hindi lang kay Jesus? Para kumpleto. Ano ba yung kumpletong Diyos? Nga, Father, Son, and Holy Spirit. Ngayon parang God dito, Father, yun. Kasi ito po, walang pagtatalo. Lahat ng Christian group, even nga Hudyo at madalas pag Ama, Diyos, yun yan eh. Walang pagtatalo dyan. Madalas lang kay Jesus and then sa Holy Spirit. Kaya pag may nakita kayo, God yun eh. So, ibig sabihin, ito yung God. Itong iba, hindi God.
ba't binibindisyonan ka sa pangalan ng hindi Diyos? Yun ang tanong. Intindihan niyo ba yun? Kung tao lang si Jesus, bakit tayo binibindisyonan sa pangalan ni Jesus? Kasi siya yung special na tao yun. Ba't pati yung Holy Spirit? Maraming ganyan sa Bible na walang ibang interpretation na tama, kundi yung sila yung legitimate na lahat sila ay Diyos. Yun lang gusto ko sabihin doon. Okay, so balikan natin yung nabanggit kanina, Deuteronomy 6. Ito yung malinaw sa Old Testament. Doon nabanggit natin kanina sa Genesis. Plural, no? Hindi sinabing 3, hindi sinabing 4. Later na ni-reveal yun. Alam yung reveal? Dati mong hindi alam, ngayon pinaalam sa'yo. Ba't kaya plural? Isa pa, dalawa? Hindi isa yun kasi plural eh. Us and our image. Ano, punta tayo doon ha. Deuteronomy 6. Ito yung sinabing isa lang. May basa, ready, go. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Oh, kita mo na. Isa lang. Isa nga. Basta 3. Paliwanag ko na ha. Isa lang ang Diyos. Ganito yan. Ang context kasi nito, meron ding Diyos yung mga Amorites. May Diyos din, yung mga Jebusite. May mga kanya-kanyang Diyos-Diyosan yan eh. Pero hindi talaga Diyos. Diyos-Diyosan. Ginagaya lang. Gaya-gaya, hindi tunay. Okay pa kayo? Ngayon, kaya ganitong paliwanag dyan. Huwag nyo sabihin 3 Diyos. Una, wala magturo ng ganon. Pang ano lang yung pang minimisrepresent lang tayo pag ganon. Okay? At sabihin ko na sa inyo, kahit Catholic tama dito. Sa bagay na to. Okay? So, binasa ko rin yan eh. Ang problema, pati si Mary, sinasabay. Yun ang mali. Okay? Pero sa Trinity, okay yan. Kahit na paano. Okay, so naintindihan niyo na tama? Trinity. Ibig sabihin, Ama, Anak, Holy Spirit, yun ang isang Diyos. Okay? So, ngayon, kung yun ang naintindihan mo, tinanggap mo yun, at yun ang sinabi ng Bible, madali na ipaliwanag paano sinugo ng Ama yung anak. Kasi magkaiba sila eh. So, may distinction sila, nga tawag. Okay? Mapaliwanag mo rin na ang Ama ay tayo tinubos. Nabanggit kanina yung kanta, di ba? Redeem, tinubos. Tinubos tayo ng Panginoong Hesus. Kanino? Kanino tayo tinubos kung siya rin yung nagpautang, di ba? Kasi hindi siya nagpautang, parang ganun utang eh. Kailangan dapat lahat tayo sa impyerno. Okay? So parang sabi doon, sold into sin. So lahat tayo sa impyerno kasi tayo nagkasala. Pero may tumubos. Kanino tumubos? Sa Ama. Sino nagtubos? Si Jesus. So kung hindi ganito ang panuwa ko, kaya Pastor, ligtas ba yung mga oneness sa palagay mo? Ibang Diyos yun eh. Ibang Diyos yun. Hindi yun mag-ano dito. Paano pag tinanggap niya si Jesus? Dapat paliwanag mo sino ba si Jesus? Siya yung anak ng Diyos. Siya yung Diyos, anak ng Diyos. Mabilis lang tayo actually. First Timothy. Okay pa kayo dyan? May basa. Ready, go. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Okay, ligtas ka na ba? Inyang, mas naalala ko yung Inyang Inyang, ligtas ka na ba? Anak ka na ba ng Diyos? Sino nag-share sa'yo? So, anak ka na ba ng Diyos? Kailan ka lagi anak ng Diyos? Mabuti na yung kalaman tabi mo. Ikaw, Kate tuloy. Nikki, anak ka na ba ng Diyos? Kailan ka lagi anak ng Diyos? March 1. Sino nag-share sa'yo? Amen. Amen. Si Inyang, anak ka na ba ng Diyos?
Ay, sabi mo. Ikaw, Bea, nakalaban ng Diyos. Kailan ka naging ng Diyos? March 1 din. March 1 ba yun? Tama. Mas nauna ako dun ng February pa. Okay. So kung tinatanggap mo ang Panginoon na nagligtas sa'yo, kailangan tanggapin mo rin itong turo na to. Kasi hindi nga siya yung sinugo nga ng Ama eh. Then pwede sabihin siya yung nagsugo sa kasarili niya. Okay, pag sinabing faithful, totoo to. Ngayon, kailangan maintindihan Trinity. Kung may tanong pa kayo, alam ko yung karamihan dito. Paulit-ulit naman tayo dito eh. So siya nga ang Diyos, tunay na Diyos, Father, Son, and Holy Spirit, yung eternal God, wala nang iba pa. Pero ang namatay sa atin, si Jesus. Okay, hindi Holy Spirit. Okay, hindi Ama. Si Jesus. Tapos na tayo. Ang bilis lang natin eh. Sana nakuha na yan. Pastor, bakit pinag-aaralan? Kasi nga, lahat ng importanteng bagay sa Bible, napaka-importante, susubukan sirain niya ng mga kalaban. Sino kalaban ng Diyos? Satanas. Sabi sa Bible, dinescribe si Satanas, napakasinungaling. Siya ang tatay lang lahat ng kasinungalingan. So, anong gagawin niya? Magsisinungaling. At ang pagsisinungaling, paunti-unti yan. Yung kausap ko kahapon, yun nga, yung oneness. Jesus din, pinupuri yung Panginoon. Siya rin ang Ama. Ganun. Siya rin si Yahweh. Ako, maiwas ako sa Yahweh na yan, ha? Kasi King James tayo, kung mali yung King James, at hindi tayo particular sa kung anong spelling. Kasi yung Hebrew po, nawala po yan. Totoo yan, nawala yan. Alam natin yan historically. Hindi ginamit kasi nga pinagpapatay yung mga Hudyo, kumaalat sila, yung karamihan sa kanila, syempre, na-disperse, may identity pa rin. Kasi yung identity nito, kalaban na ng Diyos yun. Mga matigas ang ulo. Wala na silang dahilan para mag-Hebrew. Pero na-preserve yung Hebrew Bible. Ang problema, pag ang language, wala nagsasalita, sino marunong ng ibang salita dito? Cebu, ano man yan? Sino? Ako, Bicolano kasi si Daddy. So may mga ilan lang na... Pero pag hindi mo sinasalita yun, makakalimutan mo yun. Kahit pa alam mo dati yun. Lalo pag talagang sa buong mundo, walang nagsasalita, meron sa nakasulat. Ang problema sa Hebrew, wala daw palang vowels yan. Alam yung vowels? A, E, I, O, U. Walang vowels yan. Paano mo nalaman kung wala nagsalita? Wala pa naman tape recorder dati. Diba? Wala pa YouTube dati. Ang ginawa nila, ni-restore nila. Kung ano sa palagay nila yung... Sa palagay lang nila yon. Ayan. So, kasama doon yung pangalan ng Diyos, na wala na yon. At hindi na rin mahalaga yon. Mahalaga yon, pero hindi ganun kahalaga na i-require tayo ng Diyos na alam mo yon para maligtas ka. Okay? Kaya sa King James, karamihan ng dyan, Jehovah, ginawa na lang the Lord. Basta, isa lang naman ang Panginoon eh. Ang tinutukoy na Panginoon dyan, pag capital L-O-R-D, ang Jehovah yon. Okay? So, even yung Jehovah, di tayo exactly sure dyan. Kasi nga, Jehovah, mayroong vowels dun eh. Kasi, Yehovah. Ano ba? Yan, kaya importante itong pinag-aaral natin ngayon, kasi inaatake yung katotohanan, and then, isasabit nila dyan yung kaligtasan nyo. Kung di mo kilala ang Diyos, ang pangalan nyo, hindi ka maliligtas. Ay, pag tatlo ang Diyos mo, hindi ka maliligtas. Patay na. So, may natindihan na natin yung Trinity. Amen? Dapat Father, Son, Holy Spirit. Diyos sila. Okay? Diyos sila. Hindi mali yung Diyos sila. Tatlo talaga kasi nga plural. Pero, iisa yung Diyos. Ito yung particular na Diyos. Ito yung totoong Diyos. Yung Trinity nga. Amen. Amen yan? At salamat na malinaw naman sa Bible yan. Sige, ngayon, pwede magtanong. Meron tayong 4 minutes. May tanong ba? May malabo ba? Tindihan mo na, Peter? Napatanong kasi si Peter dati, paano nangyari si Jesus ay Diyos eh? Baby nga siya eh. Legitimate yun. Legit na tanong yun. Kasi bata pa siya yung tanong siya eh. Pero pwede yun. Kasi nga, nagkatawang tao. Nabuhay sa mundo. Okay? Question? Okay ba kayo? Mga sakit ang ulo ni Princess?
Okay lang, hindi nyo kailangan maintindihan lahat 100% yan, okay? Kaya at least may mga napulot kayo. Ganun ang mag-umpisa yan eh. Ako pag ganyan, ano nangyari yun? Isipan mo, garalan mo, and then, ayun, i-reveal naman sa'yo ng Diyos yan, lalo pag ligtas ka. Okay? So this time, tayo manalangin. Okay na, maraming salamat sa inyong katotohanan, Panginoon. Hindi nyo kami iniwan na walang witness. No? Andiyan po yung Bible, andiyan po yung mga katuruan. Malinaw na ang Panginoon namin, Panginoong Jesus ay anak. Of course, iba yung Holy Spirit and ang Father. Sinugo nyo si Jesus, ang Panginoon, sa lupa, nagkatawang tao. And therefore, malinaw po yun na may distinction ng Father, Son, and Holy Spirit. I pray, maintindihan namin ito as much as possible, as early as possible, para hindi kayo malito, especially pag nag-share na rin kami. Yung mga ibang detalye, Panginoon, turo nyo sa amin. At hindi na po ito bago sa liputan. Napakatagal na po ito, to the point nga na nasa dictionary ng Panginoon yung specific na definition na to learn ng person. Hindi siya laging tao dahil ang mga person, especially kayo, ay Diyos. Okay? So, I pray, palain yung bawat isa, especially tatapat sa inyo, Panginoon, pumupunta, naglilingkod. Iniisip ko na, nalangin sa inyo, titiwala. At tinutuklas, Panginoon, yung katotohanan about everything na, especially yung mga gusto nyo matuklasan namin. Palain yung bawat isa, gabayin niyo po, Panginoon, sa aming buhay, sa trabaho, pag-aaral. Para ito pong mga bagay nito ang magagabay sa amin, Panginoon. Again, sa pag-aaral, sa trabaho, sa aming buhay. Kung ano yung gagawin namin ultimately sa aming buhay, Panginoon. Even after that. I pray, palain nyo rin ang aming fellowship. Maraming salamat sa pag-provide ng pagkain, Panginoon. Bas-basahin ng pagkain, ang talakasan namin, at kasiyahan, Panginoon. Salamat po, Lord, kaya mga dati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.